Nanawagan ng Amerika na lakihan ng mga kalyad nilang bansa ang pondo para pandepensa laban sa China. Sineseryoso nila ang banta ng Beijing. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. There's no reason to sugarcoat it. The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not, but it certainly could be. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa sa kanyang talumpati si US Defense Secretary Pete Hegseth kaugnay sa babala nito sa posibleng banta mula sa China. Kasabay niyan ang panawagan ni Hegseth sa mga kaalyado ng Amerika sa Indo-Pacific na maglaan ng mas malaking pondo para sa sariling depensa nito. Sinabi yan ng US Secretary sa taunang Security at Defense Summit sa Singapore. China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region's status quo. We cannot look away. And we cannot ignore it. China's behavior toward its neighbors and the world is a wake-up call, and an urgent one. Binigyang diin ni Hegseth ang balak na pagsakop ng China sa Taiwan na posibleng makaapekto sa rehiyon. Kaya prioridad daw ngayon ng US Department of Defense ang pagkakaroon ng mga puwersang handang makipaglaban sa tinawag niyang First Island Chain o mga lugar tulad ng Taiwan, Japan at maging Pilipinas. Together, we deployed the system to the Batanes Islands on the Luzon Strait between the Philippines and Taiwan. This enhanced our interoperability and improved our readiness on cutting-edge platforms, where we need them and when we need them. Kasabay nito, iginiit ni Hegseth na hindi pababayaan ng Amerika ang mga kaalyado nito. Nagmamatyag din daw ang Amerika sa bawat galaw ng Beijing, kabilang ang mga iligal na aktibidad nito sa South China Sea. These actions reveal a lack of respect for neighbors, and they challenge sovereignty, freedom of navigation, and overflight. Dumalo sa parehong okasyon si Defense Secretary Gibo Teodoro na harap-harapang tinuligsa ang China. Hindi simpleng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa ang isyu sa West Philippine Sea. Bagkus, ito ay usapin sa pagsunod ng pandaigdigang batas. Kaya dapat tigilan na rin umano ang pananahimik sa harap ng agresyon. Sagot naman ng Ministry of National Defense ng China, pinagsasawalang bahala raw ng mga pahayag ni Hegseth ang joint efforts ng mga bansa sa rehiyon para itaguyod ang kapayapaan. Iginiit din itong ang Amerika ang sumisira sa kapayapaan sa South China Sea. Para naman sa National Maritime Council, hindi lang basta simpleng pahayag ang mga binitawang salita ni Teodoro sa Shangri-La Dialogue. Ito ay isang malinaw na mensahe sa buong mundo na hindi mananahimik ang Pilipinas. Unang-una na there is a high government official in his stature to really come up with a direct, firm, walang paligoy-ligoy, upholding, defending our sovereignty, and telling the world, not only the Filipino people, what China's doing. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.